Nag-iipon ako ng malakas na ebidensya para tuluyan siyang walang takas sa batas. Tama ba tong gagawin ko? Na nagpapanggap akong okay at mahal siya kahit may balak na akong ikulong siya. College student ako at meron akong ka-live-in na hindi alam ng magulang ko. I just want to share my story and hope magsilbing aral to sa iba. It all started when I was in grade 10. When I met this guy, naging boyfriend ko siya na minor de edad pa lang ako. And yes, nagtagal kami ng almost 4 years. Sa taong nakasama ko siya, ang masasabi ko'y sobrang bait at responsable niyang tao. Pero ba't ganun na lang yung pagkadismaya ko nang may malaman ako sa kanya? Nagsinungaling ako na hindi ko na-open yung account niya. Pero ang hindi niya alam ay na-open ko to sa Chrome. Gusto ko lang itest yung loyalty niya dahil pagdating sa akin ay napakasiloso niya. At doon na nagsimula nagkaletse-letse ng lahat. Na habang nag-aaral ako, siya naman ay busy sa pag-chat sa iba't ibang babae. At inaaya niya pa tong babae na malapit lang yung boarding house dito sa akin. Yung pantatlong babae na nahuli ko, yun talaga yung inaway ko. Kasi alam naman niya na may girlfriend tong lalaki pero todo pa rin ang video call sa partner ko. Dahil doon tinapat ko siya at naiyak talaga ako sa sama ng loob. Gustong gusto kong hiwalayan siya pero ayaw niya. Ayaw din ang pamilya ko dahil mabait daw na tao. Pinatawad ko siya pero hindi ko na malaya ng sarili ko na habang kami pa ay unti-unti nang nawawala yung feelings ko. And during my healing era, I met this guy online. He was very gentleman then di katagalan ay nahulog ang loob ko sa kanya. Which is very wrong dahil may boyfriend ako. At dahil sa galit ko sa lahat ng ginawa niya ay ginamit ko na ang lalaki na na-met ko online. Para lang hiwalayan siya kasi one day nagising na lang ako na ayoko na. Hindi ko na siya mahal. 4 months akong hinabol ang ex ko at nagmamakaawa na balikan siya pero wala ako ni isang sentimong awa. Wala akong naramdaman kundi ang pagkasuklam sa kanya. Naging kami ni Guy na na-meet ko online and nag-live-in kami. Ang problema ko lang is that sobrang seloso and obsessive niya. One time na hiniwalayan ko siya dahil nakukonsensya ako sa pamilya ko sa pakikipag-live-in ko sa kanya. Pero dahil doon nagalit siya sa akin at binanatan niya ako na ikakalat niya yung video namin. Hindi ko alam na pinagsisend niya pala sa mga kaibigan ko and worse is pinang my day niya pa sa account ko. Sobrang na-down at na-hurt ako sa ginawa niya. Minsan niya na rin akong nasaktan mentally and physically. Pero despite of everything, mahal ko pa rin siya. Pero may nagsasabi sa sarili ko na tama na. Kaya naman bala kong sampahan ng kaso siya. But right now, hindi pa ganun ka-strong yung evidence ko dahil nga binura niya. Sa ngayon ay may mga picture ako na may pasapasa sa katawan ko at may audio record ako na kung saan ay maririnig na gusto niya akong patayin. Na minsan ay sinasakal niya pa ako. Naiisip ko na baka karma ko ito. Sa ngayon ay hindi pa kami hiwalay and nag-iipon ako ng malakas na ebidensya para tuluyan siyang walang takas sa batas. Mami Len, gusto ko lang humingi ng advice na kung tama ba tong gagawin ko na nagpapanggap akong okay at mahal siya kahit na may balak na akong ikulong siya. Naguguluhan ako at sana'y mabigyan niyo ako ng advice. Kung sakali man na mapilit mabasa niyo ang letter ko, wag na kayong mag-message sa akin. Dahil sa ngayon ay hawak niyo yung account ko at natatakot ako na malaman niya yung plano ko. Thank you, Mami Len. Anong inaantay mong ebidensya, ha, Mima? Lapida ba? Sinasaktan ka na, pinagbabantaan ka na, poker face ka pa. Pinag-aaral ka kasi kung ano-anong inaatupag mo eh. Yung pagkalat ng video mo, hindi pa ba ebidensya yung ikinalat niya? Yung picture mo, yung audio mo, hindi pa ba yan sapat? Nagpapanggap kang okay at kunwari mahal mo, eh baka naman talagang mahal na mahal mo. Gaaral ka, napasok ka. So, meaning nakakalabas ka ng bahay. Imposible naman na sa ilalim ng inidoro yung school mo. Baka gusto mo nang tumakas or umalis. Gusto mo yata magpakape sa buong barangay. Magpabiskwit, puno ng bumbilya, ganun ba yung gusto mong entourage? Sabi mo, college ka na. So, nalampasan mo na yung grade 2. Eh, bakit kailangan mo pa ng advice sa sitwasyon na ipit ka na? Umuwi ka sa inyo, tablan ka ng hiya sa mga magulang mo. Pinag-aaral ka para sa kinabukasan mo. Para maging maayos yung future mo. Pinag-aaral ka pero tanga-tangahan ka. Baka kahahanap mo ng ebidensya. Wala na, soko na yung nakakita. Para kang itinapon sa isang isla. Pwede ka namang gumamit ng ibang email. At nang makapag-usap tayo, ma-advisean kita ng ayos. Doon pa talaga sa pupwedeng mahuli ka. Paano ko sasabihin sa'yo na ito na na-ere ko na turingang pinag-aaral ka kung saan hinahasa yung utak pero purol na purol ka. Ginigigil mo ko para ako nag-a-advise sa hangin. Umalis ka na dyan, okay na yung ebidensya mo. Sa malapit na police station ka pumunta para mabilis ang hatol. Umuwi ka sa inyo, mag-aral ka ng mabuti, yun ang unahin mo, wag ang panlalalaki mo.